Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autobison. So mayroon tayong gagawin ngayon, Toyota. So check natin yung model na to, Toyota Vios. So ang issue nito guys ay itong portion na to tagilid. So yung camber nya, so may issue to guys ng bangga. Paano natin nasabi guys? Ito dito malayo yung clearance. So may bangga siya, tapos ito wala na sa align. Yan o, ito nakaibabaw, wala na sa align, may bangga. Yan. Tapos ito tagilid, gulong dito. Ayan, naka-align siya. Tapos dito align. Tapos dito tayo yung gulong. So yung diferensya nito, dito 2 inches, dito 4 inches, pasok na pasok. So yung camber niya ang napektuhan nito sa bangga. So maraming points na tingnan ko na bangga. Ito wala na sa align, at ito wala na rin sa align. Tapos ito pasok na pasok yung gulong. Tapos may mga pintura na tuklap. Tapos ito strut mount tagilid. So tagilid yung strut mount nya. Toyota Vios to. Toyota Vios. So yan yung i-repair natin dahil may concern si customer na parang malikot yung manubila. So upon checking natin, ito malayo nga. So susukatin lang ninyo dito, tsaka dito, malalaman ninyo kung may bangga. Tapos sukatin ninyo dito, tsaka hanggang dito sentro, malalaman nyo kung may bangga yan, kung hindi magkaparehas sa kabila. Tapos ito gulong, kung pasok, sukatin nyo dito patungo doon. So malalaman niyo kung may bangga. So yan yung i-repair natin. So sundan lang kayo video para malaman niyo kung paano natin i-repair. So ito guys, nabuksan na natin. So pagkabukas natin ito, check kaagad natin yung bearing, kung may alog ba yung bearing. So far walang alog yung bearing. So walang alog yung bearing. Tapos yung ball joint nya, wala rin alog. Suspension nya, wala rin punit. Dito walang punit yung suspension. So ito wala rin. So dito sa shock absorber nya, papansin natin dito sa shock absorber nya, parang magilid siya. So yating i-align yan kasi parang tumagilid siya. So wala tayong nakita na pinag-weldingan or latero. Wala tayong nakita dito, pero yung plastic wala nang mga clip. So ngayon ito yung i-adjust natin. I-check natin to, i-adjust natin.
kung may clearance pa to, adjust natin. So itong shock absorber nya medyo weak na to dahil magkaiba na yung ano niya, height doon sa kabila. So yan yung yan natin. Yan. Yan yung shock absorber nya. Next ito. So yun guys, yan yung sinasabi ko sa inyo na clearance. May clearance na siya. So tatanggalin natin yan. Malaki na yung clearance niya. So tanggalin natin para makita. So clearance na siya. Ayan o. Ayan o. Malaki yung clearance niya. So yan yung dahilan kung bakit hindi nakatayo yung gulong sa gilid. Dahil may issue nga ng impact ng bangga. So nagkaroon ng clearance. So ito guys, para mas malinaw ayan malaki yung clearance. So itong niya ang medyo yan yung dahilan kung bakit malaki ang clearance niya at nagkakaroon ng play. Kaya nagbabago yung camber niya dahil dyan. So ito guys, kakabit na natin to. Ayan. So binawasan na natin siya konti para tumayo dahil lumuwag na ng konti yung butas ng knuckle at saka itong shock sa impact ng pagkabangga siguro yan. So ito binawasan natin, tapos kakabit na natin. So isaktuhin lang na makalusot yan, makalusot ng konti, tapos pasok ninyo, yun na yun. Konti lang yung bawas, 2 mm ba? So ayan guys, naikabit na natin.
Yan. So lumabas-labas na siya. Hindi na gaya ng dati. So dito, kita ninyo. Yan. Alain niya. So dito. Yun. Halatang may pintura. So tumayo-tayo na siya guys, kunti. Tumayo na siya. So ayan, ito na yung ginawa natin. So tumayo na siya. Ayan. Tayo na. Dapat ganyan siya katayo. Ayan. Dapat siya. So road test na lang yan. Tingnan natin sa road test ko. Ito magbago. So, road test natin.